What up mga solid subscribers, no? So meron tayo pang panoorin ngayon guys, no? Ito po yung video po ni P-Pop Insider, no? Very big shout po kay P-Pop Insider, no? So medyo interesting po itong, actually hindi siya medyo, talagang interesting po yung kanyang topic regarding po dito, no? Ang video po na to ay entitled SB19 acknowledge W3's artistry na unang Hear It performance, no? So tinalan maigi guys, no? Anong neto, no? Kasi for me parang ina-acknowledge nila syempre yung mga taong napaloob sa kanila. And binibigyan nila ng importansya yung mga tao or yung mga staffs or basta yung mga nakapalibot sa kanila, no? Yung mga taong bumuo ng nandyan mismo nung nabuo po yung pangalan ng SB19, okay? So this is interesting, okay? Panoorin natin at magbigay tayo ng mga opinions natin about this video. So without further ado, let's all watch this. Okay, let's go. W3 official was invited to Unang Hear It after their viral dance choreography of Damn caught everyone's attention. For those who may not know, SB19 has official dancers who serve as the backbone of the group when it comes to their performances. Before taking the stage, SB19 acknowledged the artistry of W3 official during their guest appearance on the morning show. They emphasized how important the group is to their stage performances. The 5 members even introduced them through a special video recording, proving how much they value the artistry that W3 brings to their performances. Magandang umaga, kami ang SB19! Narinig namin na gusto nyo makita ang Dam sa unang hirit. Kaya naman ay may sorpresa kami sa inyong lahat. Lagi nyo silang nakikita kasama namin on stage. And they have become pillars of support and a firm backbone to all of our stage performances. Kaya naman po, ito po si Coach J at ang W3! Let's go! W3 For me guys, kung alam niyo yan, bihira po sa mga dancers or sa mga grupo no, mga P-pop group, mga pop group, no, especially sa Korea, no, yung ganto na ina-acknowledge po yung mga dancers nila guys, no, and then yung coach nila mismo, Sir J, or basta may mga particular coach. Kasi sa K-pop guys, no, hindi ko lang alam sa iba, no, pero I've been a fan of kasi BTS, no. I've been a fan of BTS, alam niyo yan, syempre BTS, no. So ang BTS guys, iba-iba yung choreographer nila, no, and iba-iba yung mga nagtuturo sa kanila. Dumating pa sa point na naging choreographer nila si Brian Puspos, no. Particularly kay Jungkook yata yun si Brian Puspos, and then si Keanu Madrid, no, yung mga sikat na dancers yan, mga very well known, no, and then si Sean Evaristo, no. So, paiba-iba yung choreographer nila, no? Unlike sa SB19, talagang nag-stick sila kay Sir J, guys, no? Which is a very good sign. Yung, may kita mo rito, guys, yung loyalty po talaga ng SB19, no? So, alam nila yung mga taong pwedeng makatulong sa kanilang mga to. Ito para sa akin, ito yung advantage kapag kayo mismo yung gumagalaw kayo mismo yung yung parang hands-on kayo sa kumpanyang ginagalawan nyo, no? Like, hindi hinahayaan na, ay, sige, bahala na yung kumpanya namin na dyan, no? Bahala na, no? So, hindi ko alam yung storya dun sa BTS or sa ibang mga P-pop group or mga grupo kung paano yung kalakaran nila regarding dun. Pero, for me, ang sarap lang sa feeling na ang SB19 is ni-introduce nila ang W3, no? Dahil sa kanilang sa kanilang artistry po talaga, no? And pinapakita lang nila na sobrang alam nila yung mga taong alam nila kung paano nila papahalagan yung mga taong nandyan at nagpahalaga ng ng kasikatan nila, no? Like hindi nila hinahayaan na lumaki ulo ng mga ng mga dancers, no? And then hindi nila hinahayaan na kasi yung mga ganun guys, syempre pag halimbawa mang sumikat na yung SB19, kunyari lang to, sumikat na yung SB19, tapos yung mga choreographer or yung mga dancers na nakapalibot sa kanila, baka lumaki yung ulo. Pero yung W3 dancers guys, no, especially Sir J guys, no, eto guys, sabihin ko sa inyo, tingnan nyo lang sa YouTube shorts ko, no, si Sir J, if I'm correct, no, nagko-choreograph na siya sa SB19 ng Bazinga, Mana, hindi ko na maalala ko ano pa yung mga latest no. So nung time na yun, nag-hit na po talaga yung Bazinga, Mana, and the rest. And then yung ibang mga choreographies niya kay Ken, kay Pablo, no. Hindi ko na maalala kung kailan yun, no. Basta yun yata yun, no. Tapos at the same time at the same time guys, nag-judge po siya sa competition namin dito sa Makati Sir J, and doon ko siya na-meet, no. So check na lang sa YouTube shorts ko, no. And that just shows guys na napaka-humble ni Sir J po talaga, no? Despite na eto na siya, ang taas na po talaga ni Sir J guys, kasi he's been choreographing and also the dance director po ng SB19, no.
andun pa rin siya, no? Like, pumupunta pa rin siya sa mga underground, mga competitions. Like, eto po, nag-judge pa po siya sa isang competition namin, no? Hindi man namin, pero sa lugar namin, which is sa Makati, no? Makati Dance Challenge. Nag-judge siya doon, no? And, nakakatuwa lang na isang Sir J napaka-humble. Kaya syempre, pag sikat ka na, ay, hindi na ako mag-judge dyan. Dapat mga di-judge ko yung mga sobrang sikat na, yung mga international na, no, yung mga gano'n. Pero si Sir J, guys, napaka-humble, no? So, na-meet ko siya, napaka-humble, no? And then, ang sinabi ko pa nga nun, guys, if I'm correct, no? Basta, kaya nyo na, sa YouTube Shorts ko, ulitin ko na lang, nagbinati niya ako doon, no? Sabi ko, Sir J, gano'n, and nakilala niya ako si Point of Heads, and then meron siyang kasama doon na dancer, no? Nakilala din ako, no? Tapos, uy, Point of Heads yan, tapos nag-picture ako, and then sabi ko, Sir J, baka pwedeng pa-shoutout po ng channel ko, and then sinabi niya, ang nangyari nun is talagang, sinoutout niya yung channel ko, and then, I think i-play ko na lang para makita niya na rin, okay? Wait lang. Okay, ito yung video na to, guys, no? Ayan yan, okay? Play ko na, guys. Sir J, yan. So, this is... Tingnan mo ako anong taon to, eh. Basta hindi ko na marala, very so. So, ayan, Sir J, no? Yan, nag-judge siya that time, no? Yan. May kita nyo, guys, yung venue namin is covered court po siya, no? Covered court lang po siya, no? So, for a guy like Sir J na mag-judge sa ganyan, guys, napaka-solid, napaka-humble po talaga. Okay? So, inline sinabi ko, guys. Ang sinabi ko lang, Sir J, baka pwede pa shoutout ng channel ko. Pero hindi ko inakala, guys. Munti ko na nga i-post, eh. Nagla siya nagdugtong na ganun, like yung mga video niya, guys. Kasi ang galing niya mag-detalye ng mag-point ng mga detalye ng mga dance steps, no? So, doon pa lang, guys, na talaga ako. Like, oh God, this is Sir J. Napaka-humble, no? Napaka-galing. Tignan nyo. Ayun, no? Kati nga kasama niya, guys, so nag-peace na. Akala niya tapos na. Bigla akong tinutok sa kanya. Nakakatuwa na yung mga ganong klaseng interaction, guys, no? Talagang, ang sarap sa feeling. Kasi, alam mo yun, meron kang isang taong kilala na sobrang, sobrang very well known. Tapos, nakakatawa kasi syempre ka-close mo siya, di ba? Kahit sino naman matutuwa pag may ka-close ka na sa isang tao na sobrang very well known, no? And then kasi guys, eliminations, pasensya na, medyo sorry time lang to, no? Mabilisan to. Elimination namin yun at the same time nung pagdating ng finals, which is sa Makati Coliseum na, no? Akala ko hindi niya makilala kaya sobrang dilim, no? And then para may time doon na judge showcase, no? Tapos sabi na kumaway ako kay Sir J. As in, syempre, kumaway ako. Sir J, good luck. Ang ginawa ni Sir J, lumapit siya sa akin, guys, and then kinamayan niya ako. Di ba? Parang ang sarap sa feeling na, uy, kailangan ni Sir J, para ang sarap pag malaki nun sa mga kagrupo ko. Di ba? Ang sarap lang dun time na yun. Okay, yun, tuloy tayo dito. Let's go. Nakakatuwa lang mag-story time na. Okay, tara. In return praised SB19 for their professionalism and dedication to their craft. Maraming salamat sa suporta nyo kasi baliwala lahat ng pinaghihirapan ng mga artists kung wala din yung mga supporters. Professional sila magtrabaho. And then sa kanila ko na-experience talaga yung pagiging artist na walang halong arte. Yan. Pagiging artist na walang halong arte. Like siguro ang sinasabi ni Sir J dito, kahit yung mga steps, alam niyo naman, di ba, meron tayong na-tackle kahapon, which is yung nangyari yung kay Ken, no, yung nadapa siya. Pero ulit ko sa inyo, I'm very sure hindi po dahil sa steps si Sir J yun. I think dahil po yun sa wardrobe ni Ken, no. Sadyang mahaba lang yung pantalon niya. Panoorin niya na yung yung video ko na yun, no. And like ko na lang din siguro yung link sa baba, or after na itong video na to, makikita niyo lang may mag-preview, no. So ayun. Yung mga steps si Sir J is talaga napaka-unique, ha? Talagang gusto kong yung approach si Sir J pagdating sa choreography, and napakagaling sobra. At saka talagang gusto talaga nila na mag-level up. With so many people now joining the latest dance trend, let's take a glimpse at their incredible performance. Yay! Shoutout P-Pop Insider. Nakakatuwa yung mga contents niya. Talagang suporta po talaga sa P-Pop as a whole. Wala siyang, kung makikita niyo yung channel niya, guys, lahat po ng P-Pop groups, no, nandyan, no. As in, wala siyang pinipili po talaga, guys. Very big shoutout kay P-Pop Insider, no. So, yan, basta balitang P-Pop, isa yan sa mga
solid na nagre-release ng mga video, no? So ayan, yun nga, ulitin ko sa inyo, no? Kahit anong step sigurong iba to ni Sir J, kasi Sir J, alam niyo mas XB Jensen more on sa mga, hindi ko masabi kung ano like ano ba, basta yung mga stunts nila, no? And kaya si Sir J mahilig yan sa mga stunts na steps, and then ginagawa din po ng SB19, no? And then ginahilig Sir J sa mga kaibang steps, and then ginagawa rin po ng SB19. That just shows guys talaga na sobrang game na game po ang SB19 na mag-risk po talaga, mag-take ng risk, no? Kasi ganyan naman yan Kung hindi kayo mag-take ng risk, patuloy lang kayong susunod sa ganitong klase, no? Pero mag-take kayo ng risk ng mga bagay hindi nyo pa na-try, no? I think talagang doon kayo mas mag-grow. Doon mas makikilala ang pangalan nyo, no? Doon mas lalong puputok ang pangalan ng isang grupo, no? Just, yan, yung SB19. Kaya pumutok sila dahil sa mga ganong klaseng ginagawa nila, no? So, ayan. I hope na naging informative ako, and at the same time is may na-share ako sa inyo mga bagay na ayun, regarding po sa mga pagsasayaw and syempre sa attitude na kailangan pag kayo ay nagpe-perform sa stage, no. Hindi naman ako isang P-pop artist, no, pero syempre ako ay isang mananayaw po, no. Kaya alam ko po yung mga pasikot-sikot pagdating po sa pagsasayaw, no. So, ayun lang guys, maraming salamat sa panonood ng video. So, this is Point of It signing out. Peace. Let's G.